Mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda, mga ka-edit, mga ka-prince mix vlog, at mga kahimas, at mga ka-apin TV mix vlog, shoutout po sa inyong lahat. Ito po, panoorin po natin ang tunay na kwento ng buhay ni Mama Sang sa likod ng kamera. At dito po mapagtanto natin kung sino sa kanilang dalawa, ni Jonathan, ni Nanay Marita, ang karapat-dapat bang tulungan at kung sino sa kanila ang mas nakakalungkot na kasaysayan ng buhay. Kayo na pong bahalang humusga kung sino ba talaga sa kanila ang dapat nating tulungan. At huwag niyo po sanang kalimutan, paki-like, share, and subscribe. Mga kawaki, God bless. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Hindi ako may kagustuhan po yun, si Mama. Tsaka siyang makulit hindi ako. Sumusunod lang ako sa kanya, wala kasalanan doon. Eh kung ako lang naiinis din ako kasi siya nagsasabi, sumusunod lang ako. Wala kasalanan doon. Sa lahat na nakikita nila, ako may kasalanan. Ito ang may kasalanan kasi ito ang nag-utos sa akin. Oo, pangako nga. Ano? Sino may kasalanan? Mamang may kasalanan kasi siya nag-uutos sa akin. Pag hindi ako pinabigyan, magagalit, nagtatampo. Kaya sinusunod ko na lang. Ano maging may kasalanan doon? Sumusunod lang ako, kasalanan ko. Ang lamesa, bininta mo? Ano ba yun? Yung lamesa plastic. Ha? Yung lamesa plastic. Oo, yung plastic. Yung kulay dilaw. Eh, bakit mo naman binintay? Bigay ng sponsor yon. Parang medyo masigit yung loob. Ah, masikip na yung bahay mo ron? Oo, sa may na. Masikip. May daram pa doon malaki. Yun nga, naluluma. Tsaka yung lamesa nga. Tsaka yung butane. Ilang binenta. Kaya pala bininta mo dahil pagka tumama na, wala ng presyo. Kaya pag bago pa, bininta niya. Grabe naman, kakaiba to ni Jonathan. Tsaka wala na kasing pera pang gastos. Bigyan ka naman ng pera? Maliit lang, bare-bare lang. Ha? Bare-bare lang. Eh ano ba gusto mo? Malakihan? 150, 200, Oo. minsan 300, 250, yun, minsan 100, 50. Puro ganun nga. Tapos may kalamang grocery lang. Tapos may mga Huwag mo nilalang ang grocery kasi malaking bagay yun. Tapos, tagal na naman, wala na naman. kamusta na? Buti ho. Ha? Buti ho. Mabuti naman. Oo. Yan. Mabuti ha, hindi yung mabuting usapan ha. Ayan. Ay, oo nga pala, no? Kasi may mga nagtatanong, no? So, follow-up question na lang siguro. Kasi nung huli nating vlog, nabanggit mo roon na balak mo pumunta doon kay Tulpo. No? Dahil nga yung kaso mo doon sa kapatid mo ay gusto mong matulungan ka. Tama ba? So kaya yung pera nun, hinati lang natin. At yung iba, pinamasahe mo, di ba? Ayan. So yan, sa mga hindi nakakalam, nire-remind ko lang mga ka-waki, mga ka-lindat, mga ka-business, yung huling pag-uusap namin ni Mama Sang. No? So, kamusta nga pala? Natuloy ka ba na napunta doon? Pabalik pa ako kasi kailangan ko ito yung ko eh. Teka lang, natuloy ka, nakapunta ka doon. So, nung makarating ka doon, anong naging senaryo? Anong naging usapan nyo doon? Kailangan pagka umano ko doon, pag humingi ka ng tulong, kailangan may sabi ka na, ito yun. Oo. Kailangan pag bumalik ako doon, hindi ako tulong. Kailangan kompleto ka na. Ang ibig mo bang sabihin na kumpleto ka dapat, kumpleto ka sa mga dokumento? Requirements. Anong mga requirements halimbawa yon? CFA. CFA? Oo. Tsaka ano pa ako, magkano pa ako, dadagdag pa ako. Papablatter ko rin yung kapatid ko. Dadagdag ko pa sa kaso para sa tulungan. Pakulong mo ba o argiluhin na lang natin?
wala. Dapat yung pakulong. Wala akong mga awa eh. Hindi yung kalagayan ko. Wala nung ginawa niya June 22, 23. Wala nung ginawa niya yung ano niya. Alin yung giniba? Yung bahay ko. Giniba. Oo. Giniba ng kapatid mo yung bahay mo. Dalawa sila. Sabi sa barangay, nung pinabdater ko, hindi raw, kaya raw giniba nila. Concern lang daw sila. Sinungaling nga po, concern lang daw sila, baka madagadan ako. Eh, nung katotohanan yan, talagang 2022, nung binibenta niya yung bahay niya, sabi niya, pag nabenta lang yung bahay niya, lumayas ako sa bahay ko. So, ba't ako lalas? Kaya giniba para may plano sila na Palayasin ibenta. ako. Oo. Palayasin ka. Isang nanay ko, hindi ako Ibenta yung note niya. bahay. Pati yung sa akin, dinadamay niya. Kaya hindi nabili yun kasi sabi ng mga kapitbahay ko, ay hindi kasama yung kay ano, sabi yung gano'n. Kay... Sa akin po, Oo. hindi kasama yung kay Mama Sang. Yung bahay ng ate yung bebentahin. Sa kanya, sa nanay niya yun. Nagalit-galit siya sa akin noon. Kaya yun ngayon, nung May 2017, 2024, binaba ko mga gamit ko doon. Nagalit siya. Sabi, ba't daw pumasok sa... Kasi natin niya, nilagyan niya ko parang pulungan ng aso ng mali kasi sinamba ka ng kapatid ko ng mga bato. So, mahiga din, ang daming dagat nun. Kaya nakikitulog mo na ako sa kapitbahay. Yung wala nung bilbahan nila yun, yung 22, umalis na ako doon, hindi ako natulog yun. So, dahil sa hindi ka nais-nais yung tulugan mo doon, ay hindi ka na doon natulog. Oo, hindi ko Hindi ka na doon tumira. Oo. Saan mga tutulog doon? Pero yung mga gamit yung iwanan ko. So, doon ka na nakuha sa mga kapitbahay. Oo. Yung tinitirhan mo ngayon. Oo. Ngayon yung mga gamit ko nandun pa rin. Ngayon nung May 24, May 17, binaba ko mga gamit ko. Pinaupahan niya, dito mag-isda. Tapos nung February, buwan niya rin pinaupahan yun. Siya lang naglabang ng pera. Tapos, pinalis niya yung upa ng isda. Ngayon, ang pinapwesto niya naman yung anak niya taga-Malbar. Anak ng mga demonyo rin, mga hayop na yun. Kapal nga po ng mukha, buwasan yung sarili ng batas. Ibig sabihin yung bahay mo dapat, na giniba nila, pinaayos ba nila tsaka pinaupahan? Oo, mga pa. Yun. So, yun palang kwento, mga ka... Ilang buwan niya pinakanabangan yun. Blessing ko, hindi ako nangingi sa kanya. Tapos ngayon, pinalis niya mag-isda. Anak niya naman pinapwesto niya ngayon. Ngayon, nagtitinda din yun. So, yung anak ng, yung, ano yun, pamangkin mo? Yun ang, so ngayon, sino ngayon nakapwesto doon sa Ngayon, pwesto mo? yung anak niya. Hanggang ngayon? Oo, sila ngayon ang ano, Nagtitinda sila doon? kay bablater ko rin yun. Ano yung tinitinda nila ngayon? Marami, may mga, marami halo-halo mga pagkain. Tapos may, sa gilid doon mayroon pang siomay. Pinusan nung asawa ng pamangkin ng mga demonyo. Kapal nga po naman. Ay, ganon. Kuwawa naman ako, saan ako nakikitulog. So, ito mamasang ha, baka mamaya mapanood to ng kapatid mo o kaya pamangkin mo, baka magagalit sila Hindi wala. sa'yo o kaya sa akin. Hindi akong tatawag sa kanila dahil sila may sa Kaya mong panindigan tong mga sinasabi mo. ebidensya naman ako eh. Ha? May ebidensya naman ako. Ayun. Takot nga sila sa akin, ba't ko lang pinablatter? Natural, pablatter kita. Hindi mo ang lupa yan, sa nanay yun. Hindi ka pwedeng gumawa mo sarili mong batas. At doon na nga kayo nagpartik, pati yung kaplas ng lote na para sa akin kukunin. Hindi tama yun. At yung mga kapitbahay ko, galit. Sa nanay mo, kung papayag na nilalait ka ng mga kapatid. Kaya na nga kalagayan mo, hindi ninawa sila sa'yo. Kaya wala po tayong mga demonyo eh. Dapat yung pakulong talaga yan. Para matauhan. Mamasang ano. Iwasan na natin siguro yung salita ng mga demonyo o ano man yan Hindi mga yun. yan. Kayo man naman kayo sa kalagayan ko. Siyempre, sa sama ng loob. O, di ba o? At least hindi ako mumura. Sa ugali nilang talagang ugali nila. O, hindi mo mas magsinungaling. Yun na lang ugali nila. Di ba o? Ang dami na nilang kasalanan sa akin, kala nyo ba? Eh, siyempre, hindi na ako ng pagtindi. Wala akong titirahan. Ayo. Paano mo nga?
So, ibig mo sabihin, kaya mo nasalita yung mga ganitong salita na mga demonyo sila o ano man tawag mo dyan dahil sa sobrang sama ng loob mo? Oo, dahil pinagagawa niya sa akin. Alas like na itin ako, murang-marahin ako. Ay, minumura ka ba? Oo, minura ako noon. At mga pinabarangay, tanto ka. Kala niyo ba, tulungan ako. Pati ko, yung isang sinindang ko. Nalaman niyo yung pinablatter ko. Sabi ko, bakit? Bahay mo ba yan? Lupa mo ba yan? Oh. Kaya lang may parte. Gusto ako, wala akong asawa. Kung sigar property yung magulang, may karapatan ako dyan. Hindi sa'yo yan. Sabi ko, ganyan. Iyon ang pag-uusap nyo. Oo. Sagot ko siya, kaya di sa akin mo. Kaya pagdating dito sa barangay, nagsinusimuhan sila. Eh ngayon, dadagdag yung pati anak niya, pinapesto niya doon sa pesto ko. Kaya tinda niya doon. Ay, ganon. Dahil siyempre, dapat palisin yung anak niya yun. Damay ko na sa kaso yun. Basta yung hinaing mo lang, gusto mo lang sana na makuha yung kapirasong lote mo doon para may matirahan ka. Oo. O di yun lang ang isumbong mo doon sa kay Tulpo. Oo. Oo. Tapos, sana makabalik ka doon, no? Oo, Para babalik maipalaw talaga ko yun. Para hindi na ako nahihirapan. So yun, mga kawaki, linawin na natin. Si Mama Sang, yung binigay ko sa kanyang pera na galing sa sponsor natin, salamat po kay Ma'am Y. Pakibanggit mo nga siya rito. Salamat po, Ma'am White. Ma'am Y na lang natin siya Oo. kung tawagin, ano? At kahit papano, nakarating ka talaga doon. Babalik pa nga ako doon eh. Saka, Magmamalimos pa ako para may pamasahe. Tapos siyempre, pag dahil sa kaso nyo, siyempre kailangan pamasahe. Gagawin pa ako, siskate pa ako. didiskarte. Oo. So, ang mangyari niyan, Mama Sang, kailan ang plano mong babalik doon? Kasi paano pag napayos ko yung report, Papel. sabihin ko na nung uli sa inyo. Pag naayos ko na, papa-update ko lang yun. O, follow up mo na. Tapos papablatter ko yun. Papablatter mo yung pamangkin mo na nakatira ngayon doon. Doon sa kwan mo. Pinapwesto niya sa pwesto ko. So, yun ay plano mo. Para mapa-update ko yung CFA ko. So, marahil, mga kawaki, nagtatanong kayo sa isip nyo kung bakit natin binablog ang ganitong senaryo. Kasi, simulat sa poll kasi, nasimulan na nating ibablog si Mama Sang. Ano? At dahil doon sa mga video na una nating na-upload, maraming mga nagtatanong. Ito ay pag-update, no? Wala tayong layunin na sirain yung pagkatao ng mga taong involved dito dahil hindi naman natin binabanggit yung kanilang mga pangalan at pinaninindigan naman ni Mama Sang na talagang totoo ang lahat ng ito. At dumating sa punto na magharap kayo ulit sa korte ay panindigan mo yan. Panindigan mo yan, Mama Sang, ha? Para sa ganon, Ibigyan mo ng hostisya yung ginawa nila sa akin pangako. Pero kung hindi namatay sana yung nanay mo, hindi mangyayari yun. Hindi siya makaka-andis. Yung tatay mo ba, patay na rin? Oo. Ayun. Nauna yun, namatay sa nanay mo. Oo. Malit pa lang ako. Pati stepfather ko patay na rin. Stepfather ako patay na rin. Nung mga nakaraan kasi, di ba, nakausap ko yung mga nanunuluyan ka ngayon doon sa kanila, di ba? Nakausap ko yung mga kawaki, At maging sila man ay galit dito sa mga kapatid at kamag-anak ni Mama Sang dahil sa nakikita nila na ang sitwasyon nitong taong ito, ganito na nga yung kalagayan ng taong ito, hindi pa nila tinutulungan. Oo. Wala akong mga kusaysi. Balubuloktot yung kanyang mga tuhod, So, kahit tiyat pa nga ako po eh. Titis lang ako. Oo. Ewan ko, baka minsan, napuno na ako, baka magpakamatay na lang ako. Parang gusto mo nang magpapakamatay? Tanong lang ako. Nabanggit mo na nung nakaraan yun sabi ko sa'yo, huwag nang ganyan Minsan, pagka abolido ka na no? Oo. Siyempre hindi mahal sa isang taong pag-abolido ka.
Ah. Kung ano ang naiisip ko. Oh, pero kagaya ng sinasabi ko, huwag kang magpakamatay ha. At pinapatawa lang natin si Mama Sang kasi sobra na siyang na-stress eh. Oo. Ibig sabihin talagang dumating ka sa punto na na-stress ka ng gusto. O kaya na-depress. Kaya nga. Pag naalala mo yung mga ganung bagay, medyo kan talaga, no? Lalo na, sabayan pang namatay yung nanay mo. Tapos aapiin ka ng ganyan ng mga kamag-anak mo. Pa? Kala di ba nung namatay nanay ko, ako lang wala sa kanila. Hindi ako napaglibig si nanay ko. Ha? Hindi ako napaglibig. Ayan ang mali mo. Siyempre, Hindi, mali yun, kahit kailan. Kasi, kung sila may kasalanan sa'yo, yung nanay mo wala eh. Ay nga, bakit pala wala ka sa libing ng nanay mo? ewan ko, na ano, matanggap eh. Tinawagan ako sa Makati. Umasang nanay mo, umuwi ako rito. Oo. Nag-iyak. Kaya mula namatay nanay ko, parang wala na ako sa sarili ko. Sabi mo, umuwi ka naman. Umuwi ako. Umuwi ka naman dito. Tapos, Anong sabihin na wala ka sa libing? hindi napaglamay ako. Dito yung binuri dun sa mga ate ako. Tapos hindi pa sa Dimasa lang, sa mga kamag-anak ng tatay ko. Yun. Wala hindi pa sa Maynila, lagi ako wala. Takong Makati, balik sa Dimasa lang. O ilang araw lang naman yun. Bakit kung saan-saan ka pa nagpupunta? Parang ako hanggang yak. Pero hindi ka pa na-disable noon. Oh. Ah, 1999 namatay na. Tapos, ikaw na disgrasya, 19. 2013. Ah? So parang kailan na ka, ano yun, malayo na pala yung agwat nung mamatay nanay mo. So kaya malakas ka pa noon, hindi ka masyado nag-interest diyan sa bahay mo at saka sa ano yan, sa lupa mo diyan, no? Pero namatay nanay ko, diyan ako tumutuloy sa tindahan ng nanay ko. Baliharat pa ng nanay ko yun. Bahay ko sa kasada. Nakapang kasada. Alin? Yung sinasabi mong harap ng kasada, yung tinuro mo ba sa akin? Yung may puno ba doon ng duhat? May wala akong puno. Alam ko yung uno lang kay Mito. Oh, kay Mito. Kay Mito tsaka tubigan. Tubigan kay Mito. Yun yung tindahan. Yung mismong kahiliran ng kay Mito na yun o harapan pa? Yung harapan. Parang plaza yun ah. Yung harapan na gano'n. Yung plaza, yung harapan yun. Pero kahilira doon yung lote. Sa harapan ng nanay ko doon. Sa harapan namin, pag anak may dito na ito siya. Ibig sabihin, katabi ng puno ng Kay Mito. kay Mito. Yun, may pwesto na malaki. Harap ng kay Mito, tawid ng kalsada yun eh. O magkatapit lang, magkaharap lang. Katapat doon, tatawid pa ng kalsada. O magkaharap lang, pagkawit ko ng persada. Ayan. Picture lang tayo. So ayan mga kawaki, mga ka-business ano. Ito, si Mama Sang. Mapayat ka na rin, parang si Jonathan ah. Pero nagpa-check up ka, wala ka TV. Yeah. Kasi baka yung laway mo, yung laway ko tumalsik sa'yo, tapos yung laway mo tumalsik sa akin. Di bali sana kung doon tumalsik sa kaibigan natin, ayun no. No. Ayan o, patawa-tawa na lang niya. Joke-joke lang mga kawakin, mga ka-linda. Tira. At kahit pa paano, napatawa natin si Mama Sang. At kahit pa paano, masaya siya. Pero huwag ka magpakamatay ha. Kasi ito, balak nang magpakamatay to. Oo. Diba? Na sa problema siyang malupit eh. Ikaw, baka may ma-advise ka dito. Halika dito, mag-advise ka dito pa. Ayaw lumapit mga kawaki, ano? Kasi nahiya siya, no? Oo. Maya sa madlang people. Sa madlang people. Oo. So basta, yan lang ang usapan natin. Huwag kang magpatigok. Kaya mahirap yan dahil hindi ka maliligtas yan. Bawal ng Diyos yung mga taong nagpapakamatay eh. Ibali lang yung paminsan-minsan nagsiga-siga yung mata natin sa gutom, sa hirap. Basta importante, buhay.
No? At pag na-recover mo naman na yung lupa mo dyan, maganda yung pwesto niya, mga kawaki. Commercial na commercial. Oo. Mahal ang lote dyan. Oo. Kaya nga nagka-interest ang mga kamag-anak mo, no? Ano ha, i-update mo kami ha. Malaman ng mga viewers natin dahil siyempre, babalitaan kami kung anong nangyari doon sa mga pagpapalawak mo ng mga dokumento, no? Ha? At ayusin mo na. Basta abiling ko sa'yo, huwag ka magpakamatay. Kasi ang mga rescuer natin dito, ayan, no? Nakaabag na. So yun lang mga kawaki, maraming salamat at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video natin ito. Shoutout po sa inyong lahat, ingat po kayo, saan man po kayo panig ng daigdig. Lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan ay Yaman. kayamanan. Bakit wala kasat mo? Kayaman. Isa pa? Kayamanan. Ayun. Farm run. Ayun. Farm run. Ha?